May mga imbitasyon na hindi matatanggihan. Lalo na kapag galing sa isang kaibigan na pinakapinagkakatiwalaan mo. Pero may mga trip na hindi mo na maibabalik. And my name is Romel. That year, I was just a 20-year-old na binata, lumaki sa gitna ng mga lansangan na puno ng jeep, ang ingay ng mga busina, at ang walang tulog na ritmo ng Maynila, ang mataong, modernong kapital, at hindi naniniwala sa multo o Diyos. Natatawa ako noon sa mga nagkukwento ng aswang, tikbalang, tiyanak. Mga nilalang ng alamat ng Pilipinas na pinaniniwalaan lamang ng mga mamamayan ng bansa na totoo. Hanggang sa tumuntong ako sa Nueva Vizcaya, isang maliit na bayan, nakatago sa pagitan ng gubat at sinaunang kabundukan ng Sierra Madre, kung saan ang mga tao ay hindi nagkukwento ng mga multo na bubuhay sila kasama nito. Nagsimula ang lahat sa isang simpleng party. Inuman, tawanan at pagbabahagi ng mga kwento ng buhay. Ngunit habang ang alak ay tumama sa ilalim ng baso at ang pagtawa, napagtanto kong hindi lang ako ang nalalasing. Isang matalim na tingin mula sa loob ng kadiliman. Isang pakiramdam na parang may tao o isang bagay ay nagugutom. Hindi ako naniwala hanggang sa nagsimula akong magbago. Ang gutom ay kakaiba. Aking mga mata nakita ang lahat bilang hapunan. At pagkatapos nawalan ako ng kontrol. Nawala ang aking alaala. Nawala ang aking sarili. Nagsuka ako ng kung ano itim, balbon, parang buhok. At mula noon, alam ko na markahan ako. Ito ay hindi isang kwento para maniwala ka. Ito ay isang kwento para pagdudahan mo ang lahat ng akala mo ay ligtas. Huwag kumakatok ang mga aswang, nakatayo lang sila sa labas. Hinihintay mo silang imbitahan. Narrator. Nagising ako, hindi ko maalala kung kailan ako nakatulog. Ang liwanag ng araw ay dumadaloy sa bintana, ngunit hindi ako komportable gaya ng dati. Nag-init ang mga mata ko, ang bigat ng ulo ko, at ang katawan ko, nakaramdam ako ng kakaiba. Iminulat ni Romel ang kanyang mga mata, ang mga pupil ay kumikibot. Nakahiga siya ng ilang segundo nang hindi gumagalaw, pagkatapos ay tumalon na parang wala sa hangin. Kinakapos na paghinga. Tumingin sa paligid ng silid na parang hindi nakikilala kung nasaan ka. Nanginginig ang katawan ko pero hindi dahil sa lamig. May sumisigaw sa loob ko. Gutom. Hindi tulad ng walang laman na pakiramdam sa tiyan ko. Iba ito. Mas malalim. Mas madilim. Tumayo si Romel, nanginginig ang mga kamay. Malamig na tingin, huminga ng malalim, tapos biglang huminto na parang may naamoy kang masarap. Lumabas siya ng kwarto at dahan-dahang bumaba sa kusina. Sa kusina, nagtitimpla ng kape ang nanay ni Ramil. Ang sinag ng araw sa umaga ay nasala sa bintana, nagniningning sa kanyang buhok, nagdudulot ng kapayapaan, ngunit hindi kay Romel. Ang lahat ay naging kakaiba, ang tunog ng isang tibok ng puso, ang malakas na tunog ng pagtulo ng tubig, ang mukha ng babae ay nasira, na parang visually magnified. Romel, pabulong. Ang bango mula sa balat. Gusto kong sumugod. Hindi ko maintindihan pero sa isip ko may bulong na nagsasabing, kainin mo siya. Lumapit si Romel na nanlalaki ang mga mata. Lumingon ang ina habang tinataas niya ang kanyang kamay na para bang hinahawakan siya sa leeg. Sumisigaw. Makipagbuno. Sira may sumugod na tao. Hinawakan ni Ramil at ng kanyang mga tiyuhin si Romel, nagkakamot, nagpupumiglas, sumisigaw na walang katuturan. Nakahiga si Romel na walang malay. Isang mabilis na pagsulong ng mga pira-pirasong alaala, ang masamang tingin mula sa gabi bago, ang hamon ng aswang,
ang maliwanag na liwanag, ang mga hiyawan. Romel, wala akong maalala. Basta isang black hole sa aking memorya. Pagkatapos bumalik ang bulong na yon, hindi sa akin, hindi boses ng isang buhay na tao. Madilim na gabi, maliit na kwarto. Nakatali si Romel ng kanyang mga kamay sa isang poste na kahoy. Nakapaligid sa kanya ang tito, pinsan, at isang matandang albularyo na may pulang bandana at may hawak na maliit na banga na naglalaman ng kilangis. Kumikislap ang apoy. Latin vernacular na pag-awit na may halong sinaunang Tagalog. Sigaw ni Romel. Nangangatog ang katawan, nangangati. Narrator. Hindi ko alam kung gising ako o nanaginip. Naalala ko lang na parang may hinihila sa akin. Isang kaluluwang hindi naman sa akin. Biglang sumuka si Romel ng isang maitim, makintab na masa na tatakpan ng pinong buhok, parang buhok ng tao na nakadikit. Pigil hinina ang buong kwarto. Isang tita ang nahimatay. Bulong ni albularyo. May humahawak sa kanya. Hindi pa huli. Pero tinatandaan na siya. Mag-isang nakaupo si Romel kinaumagahan. Tumitig sa palad ng iyong kamay. Magulo ang buhok. Pulang mata. Ang mga mata ng isang nakaligtas o isang bagong nilalang. I don't believe in aswangs. Pero naniniwala ako sa nararamdaman ko. For a moment, I wanted to eat people. So if they are demons, then what am I? Sabi nila, walang nagbubuklod sa mga tao tulad ng isang inumin. Ang alak ay nalulusaw ang pagkamahiyain, nabubura ang mga pagkakaiba. Ngunit noong gabing iyon, habang umiinom ako, mas naging malinaw ito. May mga bagay na hindi matutunaw ng alak, tulad ng isang tingin. Tulad ng walang pangalan na puti. Ang oil lamp ay kumikinang. Plate na puno ng inihaw na karne, tinola at tsara. Nag-uusap ang mga matatanda. Ang mga bata ay tumatakbo sa malayo. Umupo si Romel sa gitna ng magkadikit na grupo, nagtatawanan, nagkukwentuhan, nagkuklink na salamin. Romel, nagaan ang pakiramdam ko. Mas madaling lapitan sila kaysa sa inaasahan ko. Tinawag ako ng mga tao na dayo, isang bisita mula sa Maynila, ngunit hindi nila ako tinuring na parang estranghero. Isang lalaki sa dulong sulok ng mesa selen. Huwag uminom. Huwag tumawa. Basta tingnan mo. Ang mga mata ng lalaki, manipis, maitim, nakasuot ng lumang barong, parang mga karayom ang tumusok sa hangin. Nanininig si Romel. Romel. Hindi ko kilala yung lalaki, pero parang kilala na ako ng mga mata niya dati. Parang siya ay tinitimbang. Parang hinihintay niya akong gumawa ng mali. Bulong ni Ramil sa tenga ni Romel. Hayaan mo na yan. Ganyan talaga siya pag may dayo. Ngumiti ng pilit si Romel, ngunit nagsimulang uminom ng mas marami. Hindi nawala ang tingin iyon. Kahit saan siya tumingin, nakasunod ang lalaki, hindi kumukurap. Alam mo ba, may aswang na nakita sa likod ng palayan noong isang gabi. Kalbo, may pakpak. Kinagat ang kalabaw. Nagtawanan ang buong mesa. Ang mga matatanda ay nagkukwento ng aswang na parang random. Ngunit tumawa si Romel mas malakas kaysa karaniwan. Romel, aswang na naman? Simon, 1,976 na. Di na uso yan, mga pre. Isang mabigat na kapaligiran. May naglapag ng baso sa mesa na may tuyong kalabo. Ang lalaking may ganoong tingin sa kanyang mga mata nagsalita sa unang pagkakataon,
ang kanyang boses ay mahina at pantay. Kung di mo pa nakikita, di ibig sabihin wala. Hindi lahat ng tao ay binibigyan ng pagkakataong makakita o makaramdam. Isang malaking lagok muli si Romel, ang kanyang mukha ay namula sa alak. Lumakas ang boses niya na puno ng mesa. Romel. Di pakita na lang siya tuyon. Hinahamon ko ang kahit sinong aswang na magpakita sa harap ko. Natahimik ang buong mesa. Biglang lumakas ang tunog ng mga insekto sa gabi. Huminto ang hangin. Kumikislap ang oil lamp na parang may humihina malapit sa apoy. Nagkatinginan ang mga matatanda. Tumayo ang mga tito. Hinila ng isang tita ang bata papasok ng bahay. Hinawakan ni Ramil ang kamay ni Romel at pinisil ito ng mahigpit. Tama na yan. Hindi mo alam ang pinaglalaruan mo. Narrator. I don't understand. Bakit ba ang seryoso ng lahat? Joke lang naman, di ba? There yun lang. Nagtama muli ang mga mata ng lalaki kay Romel. Sa pagkakataong ito ngumiti siya. Isang maliit na ngiti hindi umabot sa mga mata. Suray-suray na pumasok si Romel sa bahay. Tinulungan siya ni Ramil. Tila nag-uusap ang tunog ng mga mesa at upuang kahoy at ang sipol ng hangin sa bubong na pawid. Romel, lasing ako. Pero hindi lang ang alak. Parang may gumagapang sa akin. Parang boses ng isang tao nagsasalita sa aking isipan sa isang wikang hindi ko kilala, ngunit naiintindihan. Nakahiga roon si Romel, nakahawak sa banig na parang sinusubukang kumapit sa realidad. Dahan-dahang umikot ang kamera, bahagyang nakamulat ang kanyang mga mata, isang flash ng pula sa kanyang mga mata. Narrator. Nang gabing iyon, natawa ako sa harap ng isang alamat. At ang mga alamat ay hindi gustong pagtawanan. Narrator. May mga umaga kung kailan mo idilat ang iyong mga mata at agad na hinihiling na hindi ka na nagising. Pakiramdam ko ang aking katawan ay hindi na akin. Isang gutom. Isang hindi makatwirang pagkamuhi para sa sangkatauhan ang lumaki sa aking dibdib. Nagmulat ng mata si Romel. Duguan ang mga mata. Mga kamay na humahawak sa banig umuungol. Mumuso siya sa kamumisi na parang nakaamoy ng hilaw na karne. Mabigat na paghinga. Bahagyang nanginginig ang kamera upang ilarawan ang isang pakiramdam ng disorientation. Romel. Tuyo ang aking lalamunan ngunit hindi ito pinalamig ng tubig. Tanging ang amoy ng mga buhay na tao ang nagparamdam sa akin na mas gising. Pumasok ang ina ni Ramil na may bitbit na tasa ng salabat, gingertian. Nakangiting marahan, inilagay niya ito sa tabi ni Romel. Gising ka na anak. Eto, para sa tiyan mo. Umangat ang ulo ni Romel. Tingnan mo siya. Ang kanyang mukha sa kanyang mga mata naging distorted. Nanginginig ang laman, pumipintig ang dugo sa ilalim ng balat. Ang bango ay tumaas na parang piniritong taba. Tumalsik si Romel, sumugod sa kanya, umuungal na parang hayop. Napasigaw siya. Nabasag ang salamin. Tumatakbo ang mga yapak, tumatawag, bumagsak. Sumugod si Ramil at ilang lalaki at hinampas si Romel sa lupa. Nagkamot siya, kumagat, namilog ang mga mata. Narrator. Hindi na ako. Alam ko iyon. Pero sa sandaling iyon, sa kaibuturan ko. Gusto ko siyang kainin. Nakatali si Romel sa isang poste sa isang maliit na kubo sa likod ng bahay. Nakapikit ang mga mata. Bumuhos ang pawis. Umupo si Ramil sa tabi niya, nanginginig.
Sumagi sa kanyang isipan ang mga pira-pirasong alaala, ang mga mata ng lalaki sa party, ang hamon ng aswang, ang mapanuksong halakhak at pagkatapos ay isang malabong bulong. Tandaan ka na tinanggap mo ang hamon. Rommel, ano ang nagawa ko? Ano ang naimbitahan ko sa aking sarili? At kung ito ay nabubuhay sa loob ko kung gayon sino ako? Itim na itim ang oil lamp ay kumikislap. Sumipol ang hangin sa dingding na kawayan. Sa kubo, pumasok ang isang matandang albularyo, payat, maliit, may hawak na lalagyan ng itim na mantika. Nagtipon-tipon ang pamilya ni Ramil. Nagsisimula ang panalangin, pinaghalong sinaunang Tagalog, Latin, at hindi maintindihan ng mga ungol. Nagsimulang sumigaw si Rommel, nanginginig ang katawan. Purple-veined skin. Namumula ang mga mata. Kumuha ng mantika ang albularyo at pinahiran sa noo, dibdib at tiyan ni Rommel. Magbasa ng mga tala ng mas mabilis. Nagsimulang manginig si Rommel ng marahas. Isang nakakaiyak na hiyawan ang umalingaw-ngaw, marahas na sumuka si Rommel. Isang jet ng makapal na itim na likido ang bumulwak, at sa wakas isang bilog na masa na natatakpan ng buhok, tulad ng isang bungkos ng buhok, ngunit nanginginig. Naghiyawan ang lahat. Isang tao ang nahimatay. Hinampas ng matanda ang mangkok ng luwad ng malakas, tumaas ang puso. Nasunog ang itim na bagay na naglalabas ng mahinang sumisitsit na tunog. Albularyo. May pumapasok sa kanila pero hindi pa tapos. Hindi siya naging isa sa kanila pero tinandaan na siya. Kinaumagahan. Iminulat ni Rommel ang kanyang mga mata, mahina. Walang laman na kubo. Malamig na simoy ang lahat ay tila mapayapa ngunit hindi. Rommel, naririnig ko pa rin. Ilang bahagi nito ay hindi umalis. Gusto kong maniwala na ako ay naligtas. Ngunit kung isang araw ay magutom ulit ako, makakalaban ko ba? Napatingin si Rommel sa kamay niya. Magkamot ng marahan, ang balat ay natutuklap na parang mas manipis. Tumingin siya sa salamin, ang pula ay kumislap at pagkatapos ay nawala. Narrator. May mga bagay na hindi lumalabas. Natutulog lang sila. At kapag nagising sila, hinihiling nilang pakainin sila. Narrator. Ang bawat sumpa ay may simula. Ngunit ang nakakatakot hindi ang pinagmulan, ito ay ang pag-alam na bahagi ka nito. Ang pangalan ko ay Josh. At ito ay isang sikreto ang aking ina ay itinatago sa loob ng 30 taon. Si Josh, isang 28 anyos na lalaki, ay bumalik sa kanyang bayan kasama ang kanyang kasintahang si Jill upang bisitahin ang kanyang ina. Maaliwalas na kapaligiran. Pero kakaiba ang ugali ni Nanay Josefa na sinulyapan si Jill, lalo na ang tiyan nito. Anak, kung talagang mahal mo siya, huwag mo siyang ipapalapit kay Mildred. Josh. Mildred Ray. Ano? Hindi sumagot si Mama. Ang gulat ng mga mata ay sumilip sa bintana na parang may nakatayo sa labas. Josefa, bata, hawak ang sanggol na si Josh, determinado ang mukha. Si Mildred, mas bata, may kulot na buhok at malalalim na mata, bumibisita ng may matamis na ngiti ngunit may mali. Narrator Josh. Mula sa murang edad, nakita kong kinasusuklaman ng aking ina si Thea Mildred. Huwag na huwag akong lumapit sa kanya. Walang mga larawan. Walang mga titik. Walang pangalan sa kanyang mga labi. Mother's words etude, huwag kang lalapit sa kanya dahil kapatid ko man siya, hindi na siya tao. Dumating si Thea Mildred nang hindi inaasahan. Maliwanag na mukha, regalo sa kamay. Nataranta si Josh.
Si Jill, na buntis, ay tila nagustuhan siya. Tumingin si Mildred kay Jill, ngumiti pagkatapos ay dumausdos ang kanyang mga mata pababa sa kanyang tiyan, mas tumagal ang ngiti kaysa dapat. Josh. Hindi ko alam kung bakit pero nang tingnan niya ang tiyan ni Jill, naramdaman kong may nagbibilang ng pulso ng sanggol sa kanyang mga mata. Nang gabing iyon, hinila ni Josefa si Josh sa likod ng bahay. Puno ng gulat ang mukha. Luha sa mata. Anak, may dapat kang malaman. Sabi niya, noong mga bata pa sila, sina Josefa at Mildred ay parehong isinakripisyo sa isang sinaunang ritual sa nayon. Ngunit tumakas si Josefa. Nanatili si Mildred. Josefa, pabulong. Hindi na siya bumalik bilang kapatid ko. Bumalik siya bilang mang-aagaw ng anak ng iba. Nang gabing iyon, sumigaw si Jill, ang kanyang tiyan ay nasa sobrang sakit. Sumubot si Josh, nakita si Thea Mildred na nakatayo sa gitna ng silid. Pulang mata. Matalim na mga kuko. Isang malansang amoy ang umalingaw-ngaw sa hangin. Sumugod si Josefa, may hawak na itak na kutsilyo, nakaharap sa kapatid. Tense, sumisingit ang mga salita sa ngipin. Hindi mo siya makukuha. Hindi mo makukuha ang apo ko. Ngumiti si Mildred, ngiting hindi na tao. Parang dalawang mabangis na hayop ang nag-aagawan sa isa't isa. Mga kuko. Talim. Yung sirang kahoy. Pilamsik ng dugo. Nawala ng malay si Jill. Niyakap siya ni Josh, nagpapanik. Josh, sumisigaw. Tama na. Tama na to. Kayo'y parehong dugo ko. Natalo si Mildred. Napaguntong hininga si Josefa. Ngunit nang tumingin si Josh sa kanyang ina, ay namumula ang kanyang mga mata at nanginginig ang kanyang mga labi. Isang patak ng itim na dugo ang bumagsak mula sa sulok ng kanyang labi. Josh, napagtanto ko ang aking ina ay hindi rin ganap na malinis. Siya ay lumaban upang itago ito. Ngunit sa aking dugo ang pamana na iyon ay dumadaloy pa rin. Narrator. May mga pamilyang nagmamana ng ginto, lupa, kapangyarihan. Ang aking pamilya ang nagmamana ng sumpa. At ako ang huling tagapag-ingat ng Minas. Narrator. Hindi kami naniwala. Siyempre hindi. Sinong naniniwala sa aswang ngayon? 5 TikTok, tapos takot ka pa sa nilalang na sumisipsip sa utak ko. Legend, diba? Joke lang yan ng mga lolo't lola. Hanggang gabing iyon, ang kamera ay umiikot sa kahabaan ng van habang umaakyat ito sa bundok. Nasa loob ang 6 na kabataan, nagtatawanan, nagsiselfie, nagpatugtog ng Ian music. Sa labas ng bintana, siksik na kagubatan, makapal na hamog. Nawala ang signal ng Gia. Maricar. Sabi ni Mama, dati raw tong ancestral land. But don't worry, linis na yan. May air fryer pa nga sa loob eh. Gupitin sa kahoy na lodge, maganda, maaliwalas, moderno. Ngunit sa likod ay malalim na kagubatan, walang ilaw, walang kapitbahay. Gabi. Malamig na hangin, naglaro sila ng werewolf at nagtawanan. Biglang, thump. Kumakatok sa bintana. Natahimik ang grupo. Isang tao ang pumunta upang makita, wala. Ngunit habang nagsasara ang mga kortina, dahan-dahang pumipihit ang kamera. Isang matangkad at maitim na figura ang nawawala sa glass frame. Narrator. Nagtawanan kami nun.
Baka unggoy, baka deer, baka imagination. But then tumigil sa pagtawa si Mary. Kinabukasan, sinundan ng isa sa grupo ang kasambahay na nagngangalang Aling Rona sa kusina. Ngumiti siya ng mahina at nagluto ng lugaw. Mga kulubot na kamay, mahabang itim na kuko. Mga mata dilaw. Nang tumalikod ka ng ilang segundo at bumalik, nakatayo siya sa tabi mo. Pulang mata, ngiti na umaabot hanggang tenga. Anong ibig mong sabihin? Lunes ng gabi. Si Mary ay nagsimulang kumilos ng kakaiba. Kumain ng hilaw na bawang. Walang tulog. Nakatitig sa tiyan ng buntis na kasintahan. Nakuha ng isa sa mga tripulante ng vlogging si Mary bumubulong sa anino sa salamin. Hindi na aninag ng salamin ang kanyang mga mata. Napasigaw siya. Sigaw. Atakihin ang iyong kaibigan. Scratch eyes rolled white. Umaagos ang itim na dugo mula sa bibig. Tumakas sila sa bahay. Isang kaibigan ang nawawala. Nawala ang signal ng telepono. Malakas ang ulan. Sa kakahuyan, mga yabag na tumatakbo sa likuran, ngunit walang nakakita. Naalala ni Maricar ang sinabi ng kanyang ina, inilabas niya ang bote ng mantika sa ilalim ng altar. Patak sa dila ni Maria habang siya ay nakagapos. Nagsuka si Mary ng itim, maliit na bagay na humanoid na gumagalaw na parang surot, pagkatapos ay natunaw sa usok. Kinaumagahan. Dumating ang mga pulis. Huwag maniwala sa multo. Record ng mass poisoning. Kasambahay, walang nagngangalang Aling Rona ang nagtatrabaho doon, ayon sa mga tala. Narrator. Sinabi namin sa kanila ang lahat. Hindi sila naniwala sa amin. Siyempre, sinong maniniwala sa ganoong bagay sa 2025? Ang mga aswang ay hindi na nakatira sa gubat. Alam nila ang Facebook. Alam nila ang Zoom. Alam nila kapag mahina ka. Hindi sila natatakot sa liwanag basta hindi mo ito nakikita. Hindi ka naniniwala. Okay lang iyon. Hindi ka nila kailangan na maniwala. Ang kailangan lang nila ay imbitahan mo sila.